pananampalataya magpupumawag rin na bumalik sa pananampalataya sa inyo. Tulungan niyo po kami, samahan at pagtagumpayin sa laban ng buong mundo ito. Salamat Panginoon sa inyong dakilang pagkawat, binabalik ko sa inyong kapurihan at pasasalamat sa umagat ito. Sa inyong kapurihan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Purihin ng Panginoon. Tayo po'y makakaupo na. At habang tayo ay nag-aayos sa ating mga sarili, ay aawin tayo sa Lord. Amen. Kahit wala nang tugtog. Ano? Ang Diyos ay mabuti. Pawitin natin yung mabuti. He paid the debt. Napakabuti. He paid the debt. He did not owe. I owe the debt. I could not pay. I need someone to wash my sins away. Yes, Lord. And now I sing a brand new song. Amazing grace. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Yes, Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang kawalatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Amen. To God be the glory. Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid. Maulan umaga. Tayo po ay mayroong papasok na bagyo. At panalangin natin na ang mga pananim ay maging tulong ito sa mga pananim sa bukid upang gumanda ang mga tanim at magandang ani ng mga mayroong tanim sa bukid. Ano po? Mabuti ang Diyos sa buhay natin. Naniniwala pa kayo na mabuti ang Diyos sa buhay natin? Yes. Napakabuti niya. At nasa panahon tayo ng pandemya, ang buong mundo, lalo ang mga makapangyarihang bansa, ay mayroong recession, pagtigil ng mga trabaho, paghinto ng malalaking ekonomiya, na halos maraming tao sa buong mundo ang walang trabaho. Yung mga malalaking kampanya ay nagsasara. At tila baga ang mundo ay nagigimbal sa nangyayari sa ating panahon. Pero mga kapatid, lagi pa rin tayong magtitiwala at aasa sa ating Diyos na buhay. Amen? Sa Diyos tayo magtitiwala. Kaya ako'y naniniwala ang pag-iingat ng Diyos ay sa atin at patuloy lang kayong kumapit mabuti at huwag umayaw, humitaw sa paglilingkod. Ano po? Salamat sa Panginoon. Kasama natin si Susan. Welcome back, Sir Susan. Welcome home. No? Purihin ng Panginoon at ang kanyang magandang anak. Welcome. Salamat. At kagalan ng Sir Susan sa Canada. Kumusta po doon? Lockdown din sa Canada. So, ipanalangin natin, no? Hindi lang ang Pilipinas na nakakaranas nito. Kaya, ako'y naniniwala na ang pag-iingat ng Diyos ay isa sa atin. Ang protection niya, ang intervention niya ay ating pa rin nakakano. Kaya, ganun pa rin ang pag-iingat na ating gagawin. Ating pag-iingat pa rin tayo sa ating kapaligiran, sa ating pakikisalamuha, sa ating kapwa,
Magsuot pa rin tayo ng mask. At ngayon sa San Jose, ay kinakailangan po naka-face shield na po ang mga nasa pang-publikong sasakyan. Ano po? Ipinagbabawal po at ito po ay ginawa na atang resolusyon ng ating bayan sa Jose na kinakailangan pag ikaw ay nasa pang-publikong sasakyan katulad ng tricycle, jeep, motor, ay meron kayong face shield. Ano po? Bagamat ayon sa ilan ay meron pong aksidente dahil doon sa face shield. No? Pag malayo naman ang biyahe, ay okay na yung helmet. No? Helmet. Huwag naman kayo naka-face shield tapos naka-helmet. Mahirap yun. Wisdom din mga kapatid. Na-aksidente dahil doon sa face shield. Siyempre, patuloy ng takbo mo, naka-face shield ka, di gagawin sa mukha mo yun. Eh kung naka-motor, maano ka, mawawala yung attention mo. Pagka malayong biyahe naka-helmet, naka-face mask, enough na po yun. Huwag ka na mag-face shield na lalo po kayo nakamotor at matuloy ng takbo mo sa highway. Ano po? Mag-ingat din tayo at mahirap ang ating panahon ngayon. Lagi pa rin tayo maghugas ng kamay at hintayin natin ang pag-asa mula sa Panginoon na totally ay mawala na ang virus na ito sa buong mundo. Ano po? Hindi talaga madali. Ang daming walang trabaho. Kaya pag tinignan mo yung mga malalaking kumpanya, yung mga malalaking company, mga pagawaan ng sasakyan, pag bumili ka ng isang sasakyan, may print isang sasakyan, no? Pag bumili ka ng cash ng isang bagong sasakyan, may kasamang isang print bago rin sasakyan. No? Dahil wala na kasi kung bumibili ng sasakyan. Amen. Hindi na nakatuon eh. Ang priority na ng tao ngayon ay yung pagkain at mga pangangailangan personal. Kaya binabay one take one ang sasakyan. Ano po? Ito'y nangyayari sa huling panahon kasi nasa huling panahon na tayo. Naniniwala ba kayo? We're living the last generation. Nasa huling panahon na po tayo. At kakaunti na lamang po ang mga nalalabing panahon na ating Panginoong Diyos o ang ating Panginoong Yesus ay babalik na. Kaya ang ating paghandaan ay ang ating buhay spiritual na tayo ay huwag mawala at mapalayo sa kalooban ng Panginoon. Ano po? Pagsulikapan natin ang ating pamilya ay unti-unti nating madala sa Panginoon. Makasama natin sila sapagkat napakahalaga nito na sa mga mangyayari sa huling panahon, mga magaganap sa huling kamanahunan, ay kawawa yung mga maiiwan, lalo na yung mga backslider na nakaalam ng katotohanan. Amen? Kawawa. Kawawa naman yung mga maiiwan sa mundo nito. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya na nagsusumakit, nagpapatuloy, na nakikipaglaban, ipinaglalaban mo ang iyong pananampalataya, kahit hindi ganun kadali, ay nagpapatuloy ka pa rin sa paglilingkod, naninindigan ka pa rin. Kapatid, nandun sa inyo yung nakalaang biyaya para sa iyo. Manindigan lang po tayo. Kasi sa panahon natin ngayon, ang lahat ng nangyayari at nagaganap ay naitala sa banal na kasulatan. Kaya ako'y naniniwala ang tulong ng Panginoon ay isa sa atin. So yan naman po ang ating paalala. Mag-ingat at doble ingat sa ating panahon ngayon. Kahit saan tayo pumunta, ay gumamit tayo ng face mask. Lalo na po tayo nakikipag-usap sa ating kapwa. At meron tayong tinatawag na social distancing. No? Kaya bakit ganyan yung ating mga bangko, magkakalayo. Ano po? Huwag kayo magtabi-tabi. So, malayo naman ako kay Pastor, mga 2 meters. Hindi na siya aabuti ng aking ano. Mahirapan po ako magsalita. Mahirap magsalita na nakatakip ang ilong at ang bibig. So, sino madala makinig ng salita ng Diyos? So, napakapalad natin sapagkat tuloy-tuloy pa rin ang ating gawain. Patuloy natin ipanalangin ang Carmona
at hindi pa rin sila nakakaalis sa lockdown. Wala pa rin gawain doon. At ako'y naniniwala ang tulong at pag-iingat ng Diyos ay sa ating mga kapatid. Ang humingi ng panalangin ng kapatid na Joanne, at nagulat ako at noong Biyernes ay nahihirapan siyang huminga sa ng kanyang lagnat, kubo, at siya po yung ospital at tumanggi na po silang yung mga dapat na medical request ay hindi na nila tinuloy at napakalaki na po ng kanilang bill sa ospital kaya nagpasya na silang lumabas. Kilala niyo po Master John, dati nating music, kasama sa music team natin. Sabi ko sa kanya, naalala ko nung huli kami maghiwa-hiwalay doon sa bootcamp, sabi ko, huwag mo kakalimutan ang Panginoon. Ano po, sa kamanaron ay magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Amen? At nung Friday nga, hindi siya ng panalangin. Kasi natatakot siya, baka COVID na yun. No? Kaya sabi ko kay Chris, kumustahin mo siya. At ang Diyos naman yung mapagmahal at mapagbiyaya. Amen? So, ipanalangin natin ang bawat kapatiran. So ngayong umaga, darako na tayo sa salita ng Diyos. Pansamantala po, wala tayong Sunday school. Hanggang hindi tayo bumabalik sa normal, maraming mga kapatiran na nakikiusap, isama yung kanilang mga anak na maliliit, ay gusto sana nila magsimba, walang maiwan sa mga bata. Kaya sabi ko po ay hindi muna para maingatan natin yung ating mga bata. Ano po? Tayo-tayo lang muna. Huwag mo muna tayo magsama ng mga bata sa church. At ang totoo niyan, yung church ngayon, wala po silang gawain, naka-online lahat sila. Ang Foursquare Ministry ay wala pong gawain katulad natin. Lahat po na kanila pagtitipon ay naka-online. Naka-online lahat sila. Iniiwasan nila yung magsama-sama. Pero bagamat may panintulot, tayo ay ginagawa natin ito upang patuloy tayo makapagtipon at magkasama-sama para sa patuloy na paglilingkod at pagliwalhati para sa Panginoon. So, dala po tayo sa salita ng Diyos. Ang dala po ba kayo makinig, mga kapatid? Tuwing Biyernes nga po lang, meron tayong devotion online. Tinalakay ko na nakarang Biyernes ang patungkol sa pagpapalabo o paglalaan ng mahabang oras at panahon para sa ating mga anak, sa mga bata. Mahalaga po ito. Kaya, in-record yung Mr. Nerdy at pwede nyo panoorin. Kasi ang hirap pag wala kang internet, putol-putol. At in-record ng Nerdy sa video at pwede ipasa sa inyo, panoorin at mga mahalagang dapat nating maintindihan para sa pagpapalaki sa ating mga anak. Okay, darang natin salita ng Diyos ngayong umaga, tuwing ikapito ng gabi, sa ganap na ikon, tuwing ikapitong gabi ang ating devotion online at tumutok lamang kayo roon doon sa ating grupo ng The True Vine Church Ministry or Family. Sa iyong Biblia ngayong umaga, pag-usapan naman natin ang napakahalagang issue sa ating panahon. Nilog ng Diyos ng mga nakarang araw, meron akong mga nakitang katotohanan habang pinag-aaralan ko yung mga dokumentaryo sa mga napapanood natin sa ating panahon. At ito yung aking pinapangarap na kung ako ay magre-retire na sa edad kong 70 taon, ay gusto ko ng ganito. Gusto ko ng ganong sitwasyon at ganong kalagayan. Ayoko sa bayan. Gusto ko kumaari doon sa malayo sa bayan. Amen? Na merong isang pukiling na maraming mga tanim at napakasimple ng buhay. Simpleng buhay na parang gusto mong balikan yung nakaraan kung paano ka nagpasimula. Kaya habang naalala ko nung ako'y bata pa, ay totoo ang lahat ng ito. Kasi galing naman kami sa mahirap na pamilya. Naalala ko nung ako'y bata pa, madalas akong utusan ng aking ina na mamulot ng kahoy para meron kaming panggatong sa aming pagluluto. Amen? At masipag ang aking ina sa pagtatanim sa aming kapaligiran. At hindi siya nagpapabaya
na meron kaming iba't ibang uri ng tanim na sa panahon ng aming pangangailangan ay pwede namin kuhain para aming makain. Amen? Masipag yung nanay ko. Kakaunti na lang ang mga tao ngayon na gumagamit ng kahoy pag nagluluto. Nalala niyo ba yun? Ang aming lutuan noon ay tatlong pirasong bato. At masarap magluto, kumain ng kanin na luto sa kahoy. Amen? Iba yung lasa ng kanin. Kalala ko pa noon, kinakailangan mo talagang magpapawis bago ka makapagluto ng pagkain. Yung palay, sa mababa kong edad, siguro nagkakamay ako yung 8 taon noon, ay namumulot yung aking ina. Makinig po kayong mabuti. Maagang masipag yung nanay ko. Sabi niya, Arnel, kasi ako yung bunso, gusto mo bang sumama? Utoy. Utoy ang tawag. Opo. Madaling pa ay maglalakad na kami ng ubod layo. Kasi kung saan tayo pupunta, may bakong siyang kanin at merong gulay na ulam, may bakong tubig. Ang aking ina ay pupunta ron sa bukid. Hindi pa maraming building noon. Ang Laguna ay puro taniman. At umagang yun, naalala ko muli na namumulot yung aking ina ng mga nahuhulog na palay doon sa palayan. Yung mga nahuhulog na mga butil, may mga tangkay, yung iba kasi mga nahuhulog, inilalagay yun sa sako. Maghapon kaming mamumulot nun. Yung mga na-harvest na, may mga nahuhulog yan, mga ilang piraso ng tangkay. Halos bago kami maghapon, ay dala-dala ng nanay ko yung sako, punong-puno na po yun. At pagdating sa bahay, tinatanggal yung mga palay, at yun ay binabayo sa pamamagitan ng lusong. Amen? Wala pa ng mga makinarya. At matapos yung mabayo, tinitignan ko yung nanay ko, nagagalak siya, sapagkat isang araw kaming namulot ng mga nahulog na umay ng palay, ay nung mabayo yun, kalahating lata ng biskwit. Alam niyo ba yung biskwit? Ano ba yung meron? Kalahating lata ng bigas. At napakatipid ng aking ina. Pag nagsasari yung nanay ko, yung bigas, hinahaluan ng kamuting kahoy. Alam niyo po ba yun? Yung kamuting kahoy, yung miracle, ang tawag yung kulay dilaw. Sabi ko, Inay, bakit po halo pa ng kamuting kahoy? Sabi ng nanay ko, kasi nanay ko masustansya yan, anak. Pero totoo niya, nagtitipid ang aking ina. Amen? Amen. Bago ka makaigib ng tubig, pagkalayo-layo ng iyong iigiban, na yung dalawang galon na wala kasing takip, pagdating sa bahay, sa kakalakad mo ay nababawas yung tumatalsik, kaunti na lamang. Wala pa kaming rep noon. Meron kaming banga. Alam niyo po ba yung banga? Na pag sinasalin mo yung tubig, lalagyan mo ng telang puti. Ako ang tagasalin ng tubig at kinakailangan dandahan nyo para masana yung dumi doon sa tubig na aking inigit doon sa balon. At paglipas ng mga malamig yung tubig doon. Amen? At magluluto na ako. At sasabihin ng nanay ko, Arnel, mamayang hapon, mamulot ka uli ng panggatong. Kaya namumulot ako yung mga tuyong mga putol-putol. Ngayon, wala na akong nakikitang ganun. Amen. Ang mga bata ay naghihintay na lamang sa hapagkainan at ine-expect nila na mayroong pagkain doon sa hapagkainan na ihahanda sa kanila ng kanilang mga magulang. Bihira na rin yung mga bata na nag-iigib o nagsasalok ng tubig. Naka-shower na ang mga bata na yun. At pag walang tawid na ni tatay, walang tubig. Si tatay ang tagaigib ng tubig. Napakapalad ng mga kabataan sa ating panahon ngayon. Hindi ko makalimutan na madalas kong masinghot yung abo doon sa lutuan kasi ang tagal sumiklap ng apoy na kinakailangan mo kuhain yung tubong maliit
at hihihipan mo yun ng ubod lakas, sasabihin mo, para lumiyab yung apoy at makaluto ka ng sinaing. At pag nagkamali ka ng kakaihip, babalik yung yung abo at masisimbot mo yun. Amen? Hallelujah. Yes. Anong kinalaman niyan, Pastor? Sabi yung pag-uusapan, malaki. Kung babalikan mo ang salita ng Diyos, kung nais mo na ikaw ay maging matagumpay, hindi masama na tayo high-tech na ngayon. Hindi masama, mga kapatid. Kaya lang nakakalungkot. Yung mga dating pangayan, wala na, puro subdivision na po. Amen? Yung mga dating ilog na pagkalinis-linis, wala na pong ilog na malinis ngayon. Ang dami na ngayon, malalaking mga mall na dating pangayan ng araw. Ipinagbibenta na ng mga may-ari sapagkat ayaw na nilang maranasang mahirapan. At yung mga anak nila ay ayaw na rin mahirapan at pinagsisikapan nila makapagtapos ng pag-aaral para maiba naman ang kanilang buhay. Pero kung babalikan mo, maging kung pag-aaralan mo ang mga dokumentaryo sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga taong mayayaman sa ibang bansa ay yung mga magsasaka. Amen? Yung mga farmers. Baliktad sa Pilipinas, ang pinakamahirap sa Pilipinas, yung mga magsasaka. Alam niyo ba kung bakit? Kasi lahat ng ginagamit sa bukid, puro utang. Kaya pag-harvest, bayad lahat ng utang. Amen po ba? Sige, basahin natin ngayong umaga. Ito'y napakaganda kagabi habang ito'y inaaral ko. Sabi ko, ito talaga ang gusto ko eh. Matagal ko na talagang gusto ito. Sabi ko, pag ako ay gusto ko talaga ay ako ay isang magsasaka. Na mayroong mahabang bukid, na tuwing umaga ay maglalakad ka, na habang kasama mo si Tatoy na humahabol sa iyo, at nandun ka sa bukid, at mamimitas ka ng mga papaya at mga pagkain sariwa na walang fertilizer, at pag uwi mo, marami kang dalang prutas, mayroong saging, may bayabas, mayroong iba't ibang uri na itinanim na doon ka kukuha ng iyong pagkain. Amen? Amen? Napayapa ang iyong kaisipan. Amen? Payapa. Hallelujah. Basahin natin ang salita ng Diyos ngayong umaga. Aklat ng Pasimula, Kabanatang 1, ang Kapitulo 29. Basahin natin para maintindihan natin ngayong umaga. Genesis chapter 1 verse 29, narito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hanggang 31. Sabi rito, at sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin. 28 natin umpisahan. Magparami, kalatan niyo ang lupa at ang inyong supilin, magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, take note, sa dagat. Genesis chapter 1, 28, sa mga ibon sa hipapawid, sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sabi pa ng Panginoon yung ating keeper sa verse 29, at sinabi ng Diyos, narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Amen? At sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa hipapawid, sa bawat nagsisiusat sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay binibigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. At sa huling talata sa 31, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Sa ating key verse, sa verse 29, dito tayo magbibigay pansin o tuon na dapat natin itong gawin at isagawa. Sabi ng verse 29 sa wikang Ingles, sa mababaw na salin ng NIV, sabi rito ng Panginoon, mismo ang Panginoon na nagsasalita, I have
provided all kinds of fruit and grain for you to eat, and I have given the green plants as food for everything else that breath. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Panginoon, ngayong umaga, salamat Lord sa mga katotohanan ito na amin na pong nakakaligtaan at nakakalimutan. Subalit ako'y naniniwala, Lord, hindi pa huli ang lahat. Tulungan mo kami, Lord, na may apply namin ito sa aming pamumuhay. Magawa po namin ito upang maingatan ang aming mga buhay. I-bless mo, Lord, ang iyong mga salita ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sabi ng Panginoon, ipinag-provide ko ng mga maberding halaman, the green plants, as food for everything else that breathes. Mga maberding halaman. Is God. Kaya minsan nagsasabi, gulay ba ang singkamas o prutas? Gulay ba ang singkamas o prutas? At yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit? Kung babalikan natin, ang Diyos talaga'y napakabuti na mga saluyot pag panahon ng tag-ulan ay dagli ang lumilitaw, ang mga ulitis, saluyot, ligaw na ampalaya na madalas lutuin ni Nanay Bethany na kahit mapait ay masarap. Amen? At yun ang sinasabi ng Panginoon. Ang mga berdeng pagkain, pampahaba ng buhay. Napakapangat ng mga unang bata na nakatira o lumaki sa bukid. Wala silang pagkakataong mamili ng kanilang kakainin. O maswerte na sila pag mayroong kaunting hibi na ilalagay dun sa puro gulay na kulay green na pampalasa para mas masarap tikman yung pagkain. Amen. Alam niyo po ba yung hibi, yung pinatuyong hipo na maliliit, na igigisa yun doon sa gulay para magkalasa yung gulay. Wala pa noong magic sarap, asin lang, okay na. Amen? Kaya madalas akong biruin, Mr. Nerdy, nasabi Mr. Nerdy, bakit kayo? Ang ulam nyo, nakita ko kasi kami, bago kasal, mahirap lang po kami, ang ulam namin madalas ay adobong isda na maraming sabaw na parang tinola. Amen? Amen? Minsan na parang nalulungkot ako, pero doon kami pinalaki ng aking ina na yung isda ay ia-adobo na may sabaw na kahit malang siya ay napakasarap para sa akin. Amen. Kung natatawa kayo, ano? Praise God. Simpleng buhay. Hindi mo papakain ng maraming bata ngayon sa panahon natin. Ang gusto ng mga bata ngayon, bacon, hotdog, tocino, fried chicken, yung mga masasarap na pagkain. Hainan mo sila sa umaga ng adobong galumpong na maraming sabaw, hindi sila kakain. Amen? Kaya nauso yung maraming pagkain na nakamamatay sa ating panahon ngayon. Na kung titignan mo, ang sarap-sarap. Pero unti-unti kang papatayin ng mga pagkain ito. Amen? Kamakailan nakita ro sa isang documentary, yung masarap na pansit na paborito mong kainin, hindi na ako kakain noon kasi yung sauce, mayroong bumbong. Ako, grabe, ano? Na pag kinain mo, masisira yung bitoka mo. Hindi ko babanggitin, baka tayo makakasuhan. Nakita ko na mayroong bumbong. Yung sauce, God, hallelujah. At totoo naman, pag lagi mong pinakain yun, kasi ang sarap, kasi mas paborito ko pa rin yung pansit na niluluto ng aking ina noon,
na kahit na ang lahok ay sardinas lamang, para sa akin, sarap dahil si inay ang naghanda at nagluto ng pagkain niya. Amen? Subukan niyo magluto ngayon ng pansit, Prisya. Ng lahok ay sardinas. Kumakain ka ba ng ina? Ako, palapakan, makain si Prisya ng sardinas ng lahok sa pansit. Amen? Pero yung mga bata, sabi na, ano yun? Mga kapatid, yung panahon natin, masarap na yun. Amen? Amen? Bakit? Nakanalis nyo ba, mga kapatid? Bakit mahaba ang buhay ng mga unang tao noong panahon? Alam niyo po, yung edad ni Nanay Linda na 73. Ang aking pinakamamahal na biyanan na 76 na. 75 pa na po ba? 75. Mga kapatid, bonus na yan. Palapakan natin ang Panginoon. Bonus na yan. Bihira na po ang mga tao ngayon na umaabot ng 75 years old sa panahon natin ngayon. Amen? Salamat sa Panginoon, yung aking ama. Ang edad niya ngayon ay 91 years old. Bagamat mahina na. Yung aking tiya, nung isang araw nag-celebrate ng karawan, kapatid ng aking ina, sila ay 8 magkakapatid, yung po yung panganay. Si May Uton, natawag ko rin si May Uton, si May Tuta, iba-iba mga pangalan, May Tuta, May Uton. Ang edad po ni May, 98 years old. Sabi ko, 2 taon na lang, matatanggap mo na yung 100,000 piso mula sa DSWD. Amen? Tayo, aabutin pa kaya natin yun? Malabo na. Bakit mahaba ang buhay ng mga unang tao noon? Kasi ang kinakain nila puro maberding pagkain. Amen? Hallelujah. Bakit yung mga bata ngayon madaling mamatay? Bihira na umaabot ng makasurvive ng 50 taon. O pag inabot yung mga kadalagahan ng 50 years old, aba, bonus na. Pag hindi, yung iba, ano na, ha? Isya? Kaya sabi ng salita ng Diyos, dito sinabi ng Panginoon, I have provided all kinds of fruit and grain for you to eat. Ipinaghanda ko na kayo ng dapat yung kainin. Amen? Kaya ngayon, bumabalik po ako. Salamat, madalas ako mamitas dyan ng saluyot, alugbati, lalagyan ko pa ng malunggay, lalagyan ko pa ng ligaw na ampalaya, igigisa ko sa sardinas na may sibuyas, at yung sabaw nun, ubod tamis at ubod sarap. Na kahit tignan mo parang malaway-laway, pero masustansya ang pagkain yun. Amen? Amen! Mga kapatid, pampahaba yun ng buhay. Nalala ko ang tatay, ang lolo ni Julian, si tatay Pinoy. Sabi niya, Pastor, tikman mo ito. Pinakuluan lang yung, yung parang umuot, yung parang umuot na kulitis. Kulitis ba yun? Yun itong tubo roon sa gilid. Pinakuluan at nilagyan lang ng bagong isda. Hallelujah. Pag tinitigan ko parang, sanay naman ako kumain. Hindi ko lang tatay ko, baka bumarayo sa lalamunan ko, baka makati. Aba mga kapatid, nung tinikman ko, ang sarap pala ng kulitis. O dahil hindi nyo alam, kayo kumakain ng kulitis. Ang kinakain nyo, binikman. Ayan. Praise God. Mga kapatid, mahalaga po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ang paksa natin ngayon, the green meal, yung mga pag-berding pagkain. Amen? Na ayaw. Ba't ganyan ang tingin niyo sa akin?
ng mga kabataan. Pero salamat sa aking nanay, kahit makaluma yung nanay ko, o si nanay ako, sinasabi niya, Arnel, yung alokbati, pinitas ko doon, tsaka yung malunggay, yung okra, hiwain mo, yung kalabasa, yung mga tira doon sa tinda natin, hindi nabili kanina, pag halu-haluan mo, lagyan mo ng hibi, igisa mo ng konti sa mantika, lagyan mo ng maraming tubig, sabi, maraming tubig, para lumutang na may sabaw. Pag nadurog yung kalabasa, matamis o kasarap. Amen? Ito niya, papagiti kayo, parang hindi talaga kakain. Pero sa akin noon, masarap na yun. Kaya lumaki si Arnel na marusog. Masigla. Makinis ang balat. Pogi. Kaya sa kay Chris, hinahanap ko yung picture ko nung ako'y kabataan. Ang pogi-pogi ko, makinis yun. Sabi nga pa ako, ano nangyari? Eh siyempre, nung magbibili ta, dumami ang tigyawat, di ba? Pero nung kabataan ko, nalala ko noon, talaga namang masigla ako, butsyog-butsyog ako, makinis, mamula-mula ang aking balat. Kasi nga, laging gulay ang aking pagkain. Yung best friend ko, si Father Gigi, yung nanay ko, nasa Hong Kong, ang laging kinakain ko, puro masasarap, putlain. Yung mata malalim, ang bayatot, ay ako, ang lusog-lusog ko. Amen? Kaya pag umaga, nandun ako sa kalsado, gusto may harapan ng aming paaralan, pag dito-dito ko, pasabi, bayang magiliw, ano na ako, nakabuhis ko ito, may kalabaw pa ako dito. Praise God. Naalala ko yung mga panahon yun. Samantalang yung kaklase ko, yung best friend ko ay masarap lang yung kinakain nun. Ang kinakain lagi nun yung mga dinata na galing sa Hong Kong. Putlain. Sabi ko, putlain. Hindi kasi kumakain ng gulay. Sino gusto mga buhay? Kumain kami ng gulay. Ha? Is God. Kaya, mga kapatid, ito po yung sinasabi ng Panginoon. Ang kanilang kinakain, bihira sila kumain ng karne, ng hayop. Praise God. Bihira silang kumain ng masasarap na kapag kadalasan kinakain nila puro prutas. Amen? Kaya, ang mga prutas ng araw, kumakain na kami ng masaras pag Pasko. Amen? Ang aming ulas kainin, yung bayabas. Sabi ko, bayabas, masustansya yun. Na pag naparami ang kain mo ng bayabas, mahihirapan ka dumumi. Amen. Kaya, madalas ako sa sabi ko, kasi naparami ang kain ko ng bayabas. Pero malusog. Amen. Kasi masustansya yung kinakain. At pag yung aming tanim na balimbing, alam niyo po ba yung balimbing? Yung, ang lalaki ng balimbing, pag nahilig yung kulay dilaw, na parang masarap kainin. Puhugasan mo yun at isasawsa mo sa asin. Nung ako'y bata pa, nakakalima akong balimbing. Masustansya yun, vitamins yun. Yung iba nga, alam mo ba yung balimbing? Oo, yung balimbing sa kaibigan. Hindi, yung kinakain yung balimbing. It's God. No? Kaya, madalas, masustansyang pagkain. Mga prutas, dapat kumakain tayo noon. Ba't ganyan ang tingin mo iya sa akin? Hindi ko siya kumakain ng balimbing. Amen? Kumain tayo ng mga prutas para mababang natin buhay. Amen? Saging. Ayan. Salamat. Duhat, aratilis, buko, suha, kundol. Doon nato kami ni Pastor Dian sa Pamilya Espelusi. Doon sa may magandang bahay ko ni Pastor Dian na tarawang ng dagat. Meron itong isang puno na maraming bunga na yun. At biglang kukuha si pag gaganunin lang at kakainin lang. Ayan, yung kasama ko rin lang. Doon sa may harap ng bahay niyo mo, may balon doon sa gitna. Rema! Amen? Sino kumain mo? Masarap! Hallelujah! Ngayon, ang gusto kainin ng iba, grapes. Amen? Hallelujah! Rambutan, lansones. Kumain po tayo ng prutas.
Sabi ko, kumain tayo ng prutas. Yung mga prutas na nasa panahon, sino gusto kumaba ang buhay? Yung iba, ayaw kumain. Ang gusto lagi kainin, Toblerone. Kumain tayo ng mga saluyot, malunggay, arombati, lahat ng halamang pwedeng kanin. Yes, take note for this. In order to overcome fear of illness, be as helpful and healthy as you can. Kung gusto nyo na makaiwas sa mga karamdaman, kinakailangan daw tayong maging malusog at maging malusog ang ating pamumuhay. Ano dapat natin gawin? Eat well and eat correctly. Amen? Amen. Noong nilikha ng Diyos ang tao, ang original na pagkain na itinakda ng Diyos ay mga prutas. Yan sabi ng Bible. No? Prutas, mga dahon, mga bungang galing sa halaman, plants and plants product are food for both human and animals. Remember this, brothers and sisters, there is a great advantage in eating plants. Plants product, it is because diretso po ito sa ating food chain. Ano po? Galing sa earth, sustained by the sun. Amen? Kaya ako sustansya po pala yung mga pagkain nyo. Alala ko nun, minsan napunta ako ng SM sa Rustan, uwi na ako, nagmamadali ako ng gabi ngayon. Naghanap ako ng mansanas, may nakita ko doon sa Rustan, yung mga mansanas doon nakabalot na ng plastic. Dinampot ko yung pagtingin ko, 385, 8 piraso ng apple na pagkapula-pula at kung titignan mo, napakasarap. 385 yung 8 pirasong maliliit na mansanas doon sa Rustan. Sa pagmamadali ko, ay binayaran ko na, binigay ko yung 500 para ipasalubong ako sa aking dira. Alam niyo po ba yung apple na kulay pula? Kung bakit pala kung titignan mo yung pulang-pula ang prutas na yun, makinig kayo mabuti. Alam mo, pagkasarap-sarap, pag binuksan niyo po yung apple na yun, galing pa yun sa Rustan, nakalusot yun sa quality controller na may po yun, Rustan po yun sa Makati. Pag tinignan mo sa loob, bulok na po yung loob, pero sariwang-sariwa ang lukas. Alam niyo yung dahilan, kaya pala napakakintab ng prutas na yun. Napakagaling ng mga merchandiser, ibinababad pala yun sa wax. Sa palengke, yung mga prutas doon na hindi nabibili, na madalas ipunin ng mga mamamamili, pinipindot-pindot, kung matigas pa o malambot na. Sa dami ng kakapindot, nalabog na yung prutas, 25 pa rin ang isa. Amen, ang mansanas. Pero dingin sa inyong karangan, ibinabad yun sa isang chemical para sariwang-sariwa yung labas, pero yung loob, bulok na nakakasira ng ating katawan. Amen. Nasisira, sasakit na ng tiyan mo. Kasi chemical po yung binabad sa chemical para pag tinignan mo, sariwa pa. Pero tingnan mo yung loob, pagpalat mo, biglang namumula. Ibig sabihin, luma na, matagal na. Amen. Kaya kailangan tayong maging marunong at maging matalino kung gusto natin malusog ang ating katawan. Mas masarap yung bayabas doon sa tabing puno ng iyong bahay na kita-kita mo siyang lumaki, na dilaw, at araw-araw nakikita mo yung mga tibol, tinutuka-tuka yung bayabas kasi masustansya yun. Amen? Amen. Alala ko ng pioneering pa namin sa San Jose, si Blessy pa lamang ang aming anak. May hirap lamang ang church. 3 piraso lamang ang miyembro. Pag-isip ni Blessy sa umaga, habang kami nakaluhod mag-asawa na lalaki meron doon sa labas ng bahay ng isang pagka-sustansyang putas yung bayabas. 1 year and 3 months si Blessing. Paglabas ng titignan kami, pag-ising, nagpipray kami mag-asawa, lalabas yun, uupo doon sa may hagdanan, at pinamulot niya na yung mga nahulog na bayabas, at umuya yung bata, at pagkatapos mag-pray-minister na sabi niya, Bless! Sabi niya, ano? Ay, nako, bayabas. Kaya tinuruan siya ni Sir Bernard, pagpulot mo, ito yung bugasan yung tao, bugasan mo bago mo kainin, araw-araw.
ang almusal ni Blessy, bayabas. Kaya madalas umiyak, pagkatapos kumain ng 10 pirasong bayabas, nahihirapang dumumi. Amen? Pero masustansya. Malusog yung bata. Amen? Likas, natural na pagkain. Walang chemical. Walang fertilizer. Kaya sa paligid, natatakot ako pag nakita ko yung mga gulay, pagkakinis-kinis, ibig sabihin nun, napakaraming spray nun. Amen? Kaya dapat tugasan yung maligid. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ito po yung pinag-uutos ng Diyos sa atin. Hallelujah! Yung iba, ganun ang kanilang ginagawa. Hindi baling makapinsala ng kapwa, basta huwag silang malugi. Anong solusyon? Magtanim tayo ng sarili nating tanim. Amen po ba? Pastor, wala kaming space. There may be yung lahat ng lalagyan ng mantika, iniwan, nilagyan ng lupa, lahat ng gulay tinanim doon, at lagi namin inaabangan yung tanim niya, sumibol, ang bilis na sumibol. Subalit isang araw na papansin ko, nakapitinay mo sa umaga, hinabis lahat yung gulay. Sino gumabis ng Rebbe? Pinaywan ko, hindi kami makapag... Hindi mo sinasabi ka ng alambre. At minsan kami nagbantay, nakita namin yung pagkalaki-laking daga, kinakain niya yung sariwang gulay. Amen? Inunahan na kami. Amen? Ultimo yung daga, kumakain ng sustansyang gulay. Amen? 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 Kaya mga kapatid, magtanim tayo. Amen? Kaya ngayon, salamat sa television, dami na kami tanim doon. Walang chemical. Walang fertilizer. Amen po ba? Hindi pa po ba kayo? Green Hill. Kaya sabi ko, pag nag-retire ako, gusto ko doon ako sa bukid. Ayaw ko sa bayan. Pero kami ang pubong mag-asawa. Siguro may asawa na si Grace. Baka na 5 na anak ni Grace ng mga panahon yun. Praise God. May asawa na yung mga anak ko. Kami mag-asawa na lang ng tira. Kasi kami sa bukid, may pupuroon, may rami kaming tanim, may alagang manok, may alagang baboy, may maliit na palaisdaan dun sa likod bahay, at simple lamang ang buhay. Amen? Sinong gusto ng gano'n? Gano'n ang aking gusto. Kaya, panghuli, nang bihagin si Propetang Daniel, pakinggan niyo po ito. At ang kanyang mga kababata dalhin sa Babylonia, they refused to eat the king food. Ito po yung pagkain masasarap at pangmayaman. Ayaw nilang kumain ng mga pagkain, ipinagbabawal ng Diyos sa kanila na kanilang kainin. Sabi ni Daniel, sabi niya, huwag niyo po kami dalhan ng masasarap na pagkain. Kung pwede po, gulay na lamang. Amen? At tubig lang ang aming iinumin. Sabi ng bantay, sabi hindi ba, baka kayo ay mga yayat at kayo magkasakit. Sabi ni Daniel, bigyan nyo lang kami ng 10 araw, obserbahan natin kung kami magkakasakit o hindi. Sa loob ng 10 araw ng pagkain ng gulay, tubig ang iniinom, naging mas malusog si Daniel kasama ang mga kabataang bininag at dinala sa Babylonia. Mga kapatid, paalaala lamang ito, because God, sabi niya, nakiusap siya, nagulay lamang ang kanilang kakanin. Yes, God. Ito pa po yung isang mahalaga. What we have to remember about food to eat is to avoid toxin. Amen? Yung mga pagkain po ngayon, daming toxin. Ano po yung toxin? Ito po yung mga pagkain meron kasamang lason at unti-unti natin kinakain. Pagka naipon po ito, dahan-dahan po tayong papatayin na mga pagkain ito pag naipon sa loob ng ating katawan. Kaya, mga kapatid, ang dami ngayon. Kasi di ba, maraming merong sumasakitan dyan. Ang dami sa ospital, may sakit ng pagsusukat, pagdudumi. Saan galing yun? Doon sa tubig na kanilang iniinom. Marumi, ibig sabihin yung tubig. Amen? Sa kanilang kinakain. Kaya, huwag nyo lang yung pakainin yung mga anak nyo ng puro dilata. Buong 1 linggo dilata, mas masarap pa po yung gulay. Amen? Haluan ng dilata.
Gulay, pakainin, sanayin yung mga bata. Kasi God, sapagat ito ang utos ng Diyos. Ito ang nais ng Diyos para humaba ang ating buhay. Kasi kaunti lang yung nag-i-amen, parang hindi kayo kumbinsido. Amen? Anya pa po ba kayo? Yung mga kababaihan, mga kabataan, kung gusto nyo maging mamula-mula ang putis nyo, kumain kayo ng gulay. Kung gusto nyo bumilog, kumain kayo ng nilagang itlog. Yes! Kasi gusto nila lagi sa itlog, prito. Nilalaga yung itlog, masustansya yun. Amen? Praise God. Pangalawa at panghuli. Unang Tesalonica 5:23. Basahin natin. Dito na po ako magtatapos. 1 Thessalonica chapter 5 verse 23. Ano sabi ng unang Tesalonica 5:23? Nagpapaalaala ang Panginoon. Yes, kinakailangan natin ingatan ang ating katawan. Dapat pong kumain ng mga masustansyang pagkain. Subalit mayroong pinapaingatan pa ang Panginoon, sabi rito, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos ng kapayapaan. Una, ang inyong espiritu. Pangalawa, ang inyong kaluluwa. Pangatlo, ang inyong katawan. Ingatan buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi naman daw yung katawan na dapat nating ingatan, pati yung ating kaluluwa at ang ating espiritu. Anya pa po ba kayo? Kasi sa pagbabalik ng Panginoon, ang babalikan niya yung ating kaluluwa at ang ating espiritu. Sa ating panahon ngayon, hindi raw po masama yung pumapasok sa loob ng katawan ng tao, kundi lumalabas sa bibig ng tao na nakakasira ng kanyang kapwa-tao. Nawa ang bawat pang-araw-araw nating pamumuhay, lalo tayong mga mananampalataya, naway maglasang asin ang bawat lalabas sa ating bibig upang maging pagpapala tayo sa ating kapwa. Nandiyan ba po ba? Kaya sabi ng Panginoon, ingatan yung buo, inuna yung espiritu, pangalawa yung kaluluwa, inhuli yung katawan. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, ibig ko na walang masumpungang kapintasan. Amen ang sabi ng Panginoon sa aking pagbabalik. Amen po ba? Kaya mga mananampalataya, lagi nating pakakatandaan, ang sabi ng unang Korinto 3:16, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Makinig kayo mabuti. Unang Korinto 3:16, sino man ang sumiro sa katawan ay sisirain din ng Panginoon, sapagat ang katawang yan ay templo ng banal na Espiritu, at ang templo yan ay walang iba, dilit iba, kundi kayo. Amen? Our body is a temple of God. Amen? Sino man ang sisira rito, ay sisirain din ng ating Panginoon. Ito'y paalaala. Dinira itong may pangaral sa church. Marami ang tumataas ang kilay tuwing madalas itong banggitin. Hindi lamang ang kilay ang tumataas, pati ang pagkakaupo ay umaangat sa tuwing binabanggit ang unang Korinto 3:16. Inulit muli sa unang Korinto 6:19. 2 beses sinabi ng Panginoon, hindi niyo ba alam? Ang inyong katawan ay banal at templo yan ng banal na Espiritu. Kaya pag sinira niyo yan, sisiraan din kayo ng Diyos. Amen? Kaya ingatan natin. Yung iba, hindi iningatan ang kanilang katawan. Kung ano-ano ang inilalagay. Ang daming debate, ang daming usapin. Pero salamat sa pagkilos ng banal na Espiritu, ang Diyos na nagbibigay ng karunungan at kalaman para ang isang tunay na mananampalataya mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ako'y naniniwala, wala na mga totoong mananampalataya na naninigarilyo at tumuusok ang bibig na parang tambutso nung lutuan ng tinapay. Wala nang Kristiyano umuusok ang bibig. Pag nakita ko kayo, is that, na umuusok ang iyong bibig, bibilhan kita ng isang pakete at ipapaubos ko yun sa iyo. Amen? Amen? Praise God.
Pag sinira mo yung katawan mo na siyang templo ng banal na Espiritu, masisira yan. Amen? At wala na rin akong makikita mga Kristiyano na merong Balboro, merong Coke. Kita nga ako, may dalang bayo, may Coke dito. Pag-asa talaga dyan. Pero nakabarong. Hindi ba yung ibang barong may pulsa? Nakalagay, Coke. May Coke talaga yung sinisgarilyo. Yung iba, Philip Morris. Philip Malboro. Hindi ba, may dalang Biblia. Ang gagaling magpaliwanag. Ay, isa naman sinabi niya na bawal manigarilyo. May sinabi bang literal na bawal manigarilyo? Meron? Wala. Pero pag nag-aral ka, binuksan mo yung kaisipan, at ipinangawa sa iyo ng banal na Espiritu, ng iyong katawan ay templo ng banal na Espiritu, may iintindihan mo, iingatan mo na ang iyong katawan, sapagkat pag hindi mo iningatan yan, sisirain niya ang iyong katawan. O salamat yung ating kapatiran. Lagi nakikipag-debate yung dyan kay Pastor Jen, patungkol sa sigarilyo at alak. Kasi ko, ipag-pray na huwag biglain. At isang araw, dumating ang paghipo ng Diyos. Dumating ang pagkilos ng banal na Espiritu. Dumating ang konbiksyon sa kanyang puso. Hindi na siya natitinda ngayon ng sigarilyo at hindi na rin siya natitinda ng alak at lalo tigit sa lahat, hindi na rin siya umiinom ng alak. Palakpakan natin. Sagutin natin ang tanong, bawal ba uminom ng alak? Bawal. Isa tinanong si Jesus ng kanyang ina, sabi ng ina, sabi niya, sa isang handaang nangyaring naganap, sabi doon sa kasalan sa Kana, sabi ng ina ni Jesus, sabi niya, kinakailangan mo nang gumawa ng alak kasi ubos na yung alak. Sabi ni Jesus, hindi pa dumarating ang aking oras. Amen? Pero sa kabila ng kasalan yun, wala nang iinumin. Yung mga bisita, ang sabi ng banal na kasulatan, lumapit si Jesus pagkatapos nila mag-usap ng mag-ina doon sa mga lalagyan ng alak na walang laman at yung tubig ay ginawang alak ng ating Panginoon Jesus. Amen. Yun yung talaga unang kasalan sa Kana na gumawa si Jesus ng himala. Amen? Yung alak na ginawa ni Jesus galing sa tubig, sabi ng Biblia. Yung mga alak ng unang panahon na sinabi ni Pablo kay Timoteo, sabi ni Pablo kay Timoteo, sapagkat malamig sa lugar na yan ay yung pinagpapastoran, dagdagan mo pag-inom ng alak para gumaling yung sakit mo sa tiyan. Amen? Si Timoteo, pastor, nagainom ng alak. Yung alak na hindi ng Timoteo, galing yun sa grapes. Amen? Hindi yun galing sa alcohol. Nakatulad ng gin na pag binuksan mo yung gin, na may markang demonyo sa ibabaw, na nakaitim at mayroong anghel sa ilalim. Na pag binalitan mo, nasa ibabaw naman yung anghel, nasa ilalim yung demonyo. Amen? Pero ang totoo, demonyo talaga yung alak na yun. Na pag uminom ka nun, at nasobrahan ka sa pag-inom ng alcohol na yun, na pag nilagyan mo yung takip noon at sinigaw, biglang lumiliyap na ipinapakita 95% alcohol. Kaya yung madalas uminom noon, hindi lang yung bilog ang iniinom, pati yung kudrado iniinom, pati bote gusting inumin. Madalas masunog yung kanilang mga bituka. Kapatid, wala akong nabibiling bituka sa palengke. Bituka ng baboy meron. Amen po ba? Alam niyo ba kung bakit namatay yung nakagwapong artista na sikat nung unang panahon, ang asawa ni LT? Alam niyo ba kung bakit namatay yun? Dahil sa kakainom ng imported na alak. Alam niyo ba ang iniinom nun? Ano yung kulay itim tsaka pula? Ayun, black label, red label. Sinasanya sana ako ni Grace, wala ng oras. Alam niyo po ba isang araw nung binuksan yung kanyang bituka, lusaw na. Nalusaw yung bituka sa kakainom ng alak. At yun yung sinasabi ng unang Korinto 3:6. Hindi nyo ba alam, yung katawan ay templo ng banal na Espiritu.
Pag sinira nyo, mga kapatid, sisirain din kayo ng Diyos. Amen? Sa sobrang inom, Black Label, Andy Walker, Johnny Walker, basta may Walker, ubus ang bituka. Kaya pagka meron kayo nakitang Kristiyano na umiinom, bilhan nyo ulit. Bilhan. Pastor, light lang naman ito. Minsan, nagkabiglaan, pagpunta ko doon sa kanila, nagkahiyaan talaga kami sa panagpapalawag ako. Mag-ingat ako, hindi ka alam ang pumapasok. Nagkakabiglaan. Hindi na ako nagkito. Pastor, light lang yan. Light. Sunmig light. Oh, wow. Sunmig. Pastor, umiinom ba kayo? Opo. Talaga? Opo lang po. Ha? Wala po. Sunmig light. Kaya yung boss ko isang araw, makinig kayo. Malapit na ako magtapos grade. Konti na lang. Maganda yung masabi ko ito. Kasi ito'y paalaala. Kasi pagharap natin sa Panginoon, hindi ka na makakapagkatwiran. At hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko nangaral si pastor na, yung pastor pa namin, ang pait-pait nun, hindi ko nangaral kasi baka kami masaktan. Hindi ba rin dito ka na masaktan? Kaya sa pagdating mo, hindi ka papasukin. Amen? Yes, God. At pati yung pastor, hindi kasi nangaral, hindi pa papasukin. Dahil hindi sinabi ang katoto. Ano po? Malinaw ba yan? Salamat. Salamat talaga sa Panginoon sa fellowship natin. Nakita ko ang daming fellowship. Mga Kristiyano yun, you know? Hallelujah. Hindi kasi ipinapangaral ng pastor. Hindi kasi tinuturo. Ulitin ko. Unang Korinto 3:16. Isa ulo mo dahil. Isa ulo mo kuya. Unang Korinto 3:16. Unang Korinto 3:19. Pakalinaw niyan. Para pagharap mo sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, sunmig lang naman. Sunmig lang. O sige, patapon doon sa mainit na lugar. Kasi nung nasa lupa ka, puro malamig ang iniinom mo. Amen? Doon ka naman ngayon sa mainit. Andiyan pa po ba kayo? Amen. At haliwa, mataas ko mga aral, ay pagkakaibigan pa rin tayo. Andiyan pa po ba? Paalaala yan. Bato-bato sa langit, Panginoon, para magsisi mamaya sa altar call, at ipapadalangin ko kayo na ang Banal Espiritu ang pumino sa inyong buhay para patuloy nyo ang paglilingkod sa Panginoon na sabi ng Banal Sultan, sino man tumutupad, gumaganap ng aking mga salita ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya isang araw sa aking pagtatapos, kahiyaan na po ito. Yung boss ko po, nagkakaroon pa ganito, birthday na pala, hindi ko naman alam eh. O, pastor, dala mo na ba yung dokumento kasi pipirmahan po ng boss ko yung documents. Ando po yung mga malakas na tao kasama bisita. Sabi niya, pastor, upo. Kasi umupo ako. Hindi na naman ako mapasok. Napaupo tuloy ako. Ang dami rong iba't ibang uri ng alak. Nakita ko rin yung kapatilang mananampalataya. Kristiyano, ano? Biglang namula. Namula at namula dahil marami na siyang nainom. Alam niyo po, sabi ng boss ko, sabi niya, pastor, pwede bang pagbigyan mo kami? Kahit isang shot lang. Praise God. Sabi ng mananampalataya. Sabi ko, pasensya na po kayo. Hindi ko talaga ako umiinom. Kung pwede po, yung pulutan na lang. Amen. Amen. Uy, kasarap ng pulutan. Yung ano, yung prinitong ano, yung lechon, ano yung kawali. Kasarap. At tumagal ang aming pag-uusap, nagla ang lahat sapagkat madalas naging mabilis na ubos yung lechon kawali sa kakakain ko sa Ibilis. Gusto ko, wala ko bang kanin? Nawa, mga kapatid, manindigan tayo. Sabi ko, manindigan tayo. Paalaala ito. Kasi, mas maganda yung naituro ko sa inyo. Uulitin ko ang unang Tesalonica 5:23. Ingatan nyo ang inyong kaluluwa. Ingatan nyo ang inyong espiritu.
kasama ang inyong katawan. Pinapaingatan ng Diyos hanggang sa kanyang muling pagparito. Bakit sinabi na hanggang sa pagbabalik ni Jesus? Sabi dito, ang inyong espiritu, kaluluwa, katawan, ingatan buo na walang kapintasan pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ayaw ni Jesus na masumpungan. Sa kanyang muling pagbabalik, ang ating katawan ay sira dahil hindi natin iningatan. Nandiyan pa po ba kayo? Paalala po ito. Ingatan na natin. Huwag na natin hayaan na maraming sakit. Ano po? Yung iba, inabuso ang kanilang kabataan. Sa kanilang edad ngayon, nagsasuffer sila sa pagdating na iningatan ng kanilang katawan. Kaya paalaala. Kaya salamat sa Panginoon. Ito'y paalaala. Ang aking paksay pinamagatang pong the green meal. Ang mga berdeng pagkain, sustansya, at iingatan ito ang ating katawan at ang ating kalusugan. Kaya mga bata, pag naghangin si nanay ng gulay, kumain ng gulay. Amen? Kung merong ham, merong ano yung gano'n? Bacon. Bakit hindi? Kumain din tayo paminsan-minsan. Amen? Huwag lang madalas. Yung hotdog, hindi rin masama, basta konti lang, huwag laging madalas. Ano pa po ba? Tumayo tayo na. Pinangaral ko ito yung paalaala. Ibinabalik tayo ng Panginoon sa unang panahon na kung bakit mahaba ang buhay ng tao, kung bakit bihira silang magkasakit, kung bakit nung unang panahon walang cancer, ang daming cancer. Cancer sa kaluluwa at ang espiritu. At hindi tayo magtatalo kung anong bawal o bakit bawal, kundi base sa conviction ng iyong puso, igagalang mo ang banal na espiritu. Habang umawit tayo, kawitin natin ang kawitin. Kanina yung pinatayo. At tayo. Ngayon parang pinangarap ko, the green meal. Mga masusustansya at pagkain. Ibinigay ng Diyos para kainin natin. Pinapanin at sumusunod sa kanyang mga salita. Kakainin sila ng pangalaman. May umaga ng palad ka na pakinggan mo ang pangangaral nila. Nais ng Diyos. Nagitama ang ating lifestyle, ang ating pamumuhay. Kapatid, nawa ang ating buhay. Maging natapanan pagsamba. Maging natapanan pagkakot ng ating buhay. Isang ating buhay. Banal, kalulog-lugod at kaaya-aya sa Panginoon. Naisuko natin sa Lord ang ating buhay. Thank you, Jesus. Manalangin tayo, makapangyarihang Ama, salamat Lord sa pagtutuwid. Salamat Lord sa pagkat ang kumbiksyon ng Banal na Espiritu ay ilalagay mo sa aming mga puso. Tulungan mo kami, Panginoon, na ganapin ang iyong kalooban upang humaba ang aming buhay. Ang dalangin ko, Lord, maingatan ang aming pisikal, ang aming kalusugan, upang kami makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman na sanhin na kinakain naming mga pagkain sa aming panahon. Lord, tulungan mo kami na lagi naming balikan ang nakaraan at nakalipas, na kung paano mo inutos simula pa lang sa pasimula ang mga pagkain ibinigay mo sa amin para aming kainin. Marami pong salamat sa mga paalaala nito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid, at iyan ay pagpapala, pagtutuwid. At hindi lang ang pagtutuwid, kundi palaan
Bago tayo magtapos, tayo magbibigay. Sino pa sa magbibigay? Kamunahan tayo, Mr. Lucy, sa magbibigay. Halina't magbigay. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord, as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of joy. Mr. Lucy. Kung niyo po yung mga kamay sa liit. Kami na po, salamat po kami na sa isang makalipas ng kami hinahanap ng Lord Jesus, ang mga nagkakaroon pa rin ang patuloy po yung pagkakaan. At ang mga anak buhay at trabaho ng mga kapatid. Sa amin po lang siksik, bibig at mga ito ang self at dalangin sa kanyang pangalan ng Jesus na ang kanyang tagapagtas. Amen. Pagpapalaran niya sa isumulan, mag-ingat sa pag-uwi, salamat sa inyong pagdalo, pagpalain kayo ng Panginoon. God bless you. Sister, salamat kayo nakadalo sa gawain. Kaya ako kami sa bukid.